some of you guys, I'm sensing merong third party dito sa relationship na to. Merong lumalabas na energy ng third party. And pwedeng isa din yon sa mga reason kung bakit naghiwalay kayo nitong person. Sinasabi niya na hindi kayo para sa isa't isa. And probably nakita niya yung hinahanap niya dun sa other person, mga kapisi. Kumbaga parang para sa kanya mas match sila nung person na yon kaysa sa inyong dalawa. And for some of you, parang gusto ng person mo na maging masaya siya maging masaya siya dun sa current na relationship niya, kaya parang gusto niyang putulan lahat ng attachment na meron siya sa iyo, mga kapiksi. Gusto niyang makawala. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, ano ang nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin guys kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner or specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung reading nyo, mga kapiksi. So, itong deck na to guys ay galing kay Miss May Love Tarot. Kung di pa kayo nakasubscribe sa kanya, nandito din siya sa YouTube, mga kapiksi. Hanapin nyo na lang. And, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. I'm sorry. Okay? So, gusto ng person mo na mag-sorry sa'yo. Hindi na ako kagaya ng dati. And di tayo para sa isa't isa. So, itong person mo, mga kapiksi, no, pwedeng hiwalay na kayo nitong person nyo, or pwedeng nandun na kayo sa no contact, ganyan, o kaya naman in a relationship kayo pero hindi na kayo masyadong nag-uusap. Yung person mo mukhang unti-unti na siyang nag-detach sa inyo emotionally, mga kapiksi. So, and dahil dun sa mga pangyayari na yun, humihingi siya ng tawad or nagsasorry siya, somehow nagigilty din siya dahil nagbago siya sa kanyang pakikitungo sa'yo, kumbaga, kung nag-promise siya sa'yo na forever kayo, ngayon parang hindi na, okay? Nagsasorry siya dahil doon. Hindi na siya kagaya ng dati nung una mo siyang nakilala. And para sa kanya, hindi kayo meant to be ng person nyo, mga kapiksi. So, again guys, pwedeng hiwalay na kayo, pwedeng no contact, ganyan, or pwedeng kayo pa rin pero hindi na kayo masyadong nag-uusap nitong person na to. And this is because of the negative circumstances na nangyari sa inyo. So parang nadala kayo ng mga negative circumstance or nagpadala dun sa mga problema, ganyan. Kumbaga parang hindi na kinaya, okay? So, yeah. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages ng person nyo. Yung next naman guys, tingnan natin yung feelings, no, na nakapaloob sa relationship. Mga emosyon. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman ng person nyo, pwedeng nararamdaman nyo parehas. Relieved. So, ito parang nakahinga-hinga na siya ng maluwag. Lalo na guys, kung nag-sorry na talaga siya sa'yo. Parang nararamdaman natin na nakahinga na ng maluwag-luwag. Pwedeng kayo din, no? Parang baka nakahinga na rin kayo ng maluwag-luwag na nagkalayo kayo nitong person nyo or hindi kayo or nagkahiwalay kayo. But somehow, nandun din yung feeling na unfulfilled, parang feeling nyo failure kayo, feeling nyo yung mga pagkukulang, di ba? Kumbaga parang hindi nyo natupad yung pagkakaroon ng harmonious na relationship na pinapangarap nyo dahil nga hindi kinaya, no? Pwedeng both of you, pwedeng siya, pwedeng ikaw, pero pwedeng both of you din. And for some of you, maaring isa rin to sa mga reasons, yung pagiging inconsistent, incompetent, no? Nung isa sa inyo. Pwedeng yung person mo mismo yung incompetent, tapos siya na yung lumayo. Pag sinabing incompetent, mga kapiksi, parang hindi niya kayang ibigay sa'yo, no? Yung mga dapat na binibigay niya sa'yo or yung mga pinangako niyang ibibigay sa'yo. And it can be one of the reasons kung bakit
lumalayo na itong person mo, na kumbaga parang dati pinangako niya na ibibigay ko sa'yo ang langit at mga bituin. Wala nang natira. Nasa iyo na lahat, no? Tapos hindi pala niya kaya, no? Hindi pala niya kayang ibigay sa'yo. So, parang both feeling ko itong itong mga emosyon natin, parehas kayong nakakaramdam, parehas kayong unfulfilled, parehas kayong nanghihinayang, but at the same time, parehas din kayo na nakahinga ng maluwag kung wala na kayo sa isa't isa, kasi parang dinadrag nyo lang, parang hindi talaga kayo compatible nitong person na to, and parang pinapahirapan nyo lang yung isa't isa habang nasa in a relationship pa kayo, kasi hindi nyo naman namimit yung mga expectations ng bawat isa. Alright? So, sometimes, mas okay na yung ganun, at least for me, no? At kanya-kanya tayo ng perspective, mga kapiksi, pero sometimes, mas okay na yun para hindi na kayo nagsasayang ng oras. Sometimes, you have to let go of the old, diba? To welcome the new in your life. Kumbaga, para mabigyan ng space yung mga taong karapat-dapat sa'yo, yung mga taong deserve mo sa buhay, yung mga relationship na deserve nyo, no? Sometimes, kailangan natin talagang i-let go yung mga undeserving na tao sa buhay natin. Alright? So, comment down below, Sagittarius, if naka-resonate kayo dyan. So, dito sa deck na to, titingnan natin kung ano yung feelings ng person mo. Shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng feelings at saka yung energy ng Sagittarius. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan. Kasi sobrang ganda talaga yan, guys. And good news, no, dahil malapit na mag-December, extended yung sale natin, guys, until November 30, mga kapiksi. So magbibigay tayo ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until November 30, guys. So mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, dito, guys, meron tayong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you guys, I'm sensing merong third party dito sa relationship na to. Merong lumalabas na energy ng third party, and pwedeng isa din yon sa mga reason kung bakit naghiwalay ganitong person. Sinasabi niya na hindi kayo para sa isa't isa, and probably nakita niya yung hinahanap niya dun sa other person, mga kapisi. Kumbaga parang para sa kanya mas match sila nung person na yon kaysa sa inyong dalawa. And for some of you, parang gusto ng person mo na maging masaya siya maging masaya siya dun sa current na relationship niya, kaya parang gusto niyang putulan lahat ng attachment na meron siya sa iyo, mga kapiksi. Gusto niyang makawala. Parang itong person na to, gusto niyang makawala sa anino mo, especially kung maraming nangyari na hindi maganda dun sa relationship niyo. Feeling ko itong person mo, guys, parang medyo masama yung loob nito sa'yo, kasi parang meron siyang parang parang feeling niya habang nandun siya sa relationship nyo, hindi niya nagagawa yung mga gusto niya, yung mga parang tali siya, ganyan, parang wala siyang kalayaan, parang under desire siguro, I don't know. Pero parang it's all about you, and kapag hindi siya sumusunod, parang nag-aaway kayo palagi, and parang naging tiresome yon para sa person mo, na parang napagod siya sa kakabigay ng mga demands mo
na hanggang sa umabot dun sa point na hindi niya na maibigay. And nagsawa na siya, tapos parang nakakilala siya ng another person na parang perfect match para sa kanya. Yun yung perfect match na naiintindihan siya kahit na hindi sila masyadong nag-uusap, ganyan. Parang feeling niya yun yung soulmate niya. So meron ganong klaseng energy na lumalabas dito, mga kapiksi. Pero itong person mo, ini-stalk ka pa rin niya, kumbaga parang nakikibalita pa rin siya sa'yo, kasi parang gusto rin ng person mo na maging masaya ka the way na masaya siya ngayon. So parang nakukonsensya din itong person mo, mga kapiksi, dahil dun sa mga pasakit na ginawa niya sa'yo. This is why nagsasabi siya ng I'm sorry, no? Kasi alam niya na mabigat para sa'yo, na tawag dito, pinagpalit ka niya. So guilty siya, pero at the same time nagsusorry siya because alam niya yung consequence ng kanyang ginawa. Nasaktan ka niya, but alam niya na nasaktan din siya sa pagsakit sa'yo. Nagets niyo ba? May mga ganang tao na talagang guilty sila, na talagang sorry sila, no, nakukonsensya sila because they know na nasaktan nila yung other person, but it doesn't mean na parang hindi niya nagagawin kung ano man yung gusto niya. So parang kahit na masaktan ka, it doesn't matter, basta let's put an end to this, parang ganon. Kasi parehas lang tayo magsasuffer lalo kapag ka nagsama pa tayo. Ganon yung nararamdaman totoong nararamdaman ng person mo. Pero itong person mo, gusto niya na maging masaya ka wholeheartedly. Kung ano yung kasiyahan na na-experience niya ngayon, kung meron na siyang bagong partner, gusto niya na maging masaya ka rin. Kaya itong person mo, nakikibalita pa siya sa'yo. Kasi parang gusto niya makarinig na ng good news, na okay ka na, nakamove on ka na. Kung ikaw ay magkaroon ng another person, parang magiging masaya na rin yung person mo, kasi mababawasan na rin yung guilty feelings niya. Alright? Okay, so comment down below, Sagittarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa message na to. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.